po ang tingin sa sarili ay walang mararating, hindi naman talaga marunong, wala ding masyadong kakayahan sa buhay, pero nagmimithi rin naman umasenso pero hindi alam ang gagawin. Gusto ko po isuggest na wag na po kayong mag-try pa ng iba-ibang bagay sapagkat ang message na i-deliver ko today ay mayroon pong siguradong answer na po dyan. Kasi ang foundation po nito ay ang infallible Word of God. At na-experience ko na po iyan ng sobrang nakakamangha. Pakinggan niyo po itong isang nakakamangha na pinarealize sa akin ngayon ng Panginoon. Ngayon po na na-experience ko na ang season na dati ay pangako lang ng Panginoon sa Word niya, ang isa po sa pinarealize ng Holy Spirit sa personal experience ko, mas nakabuti sa akin yung buhay kong panay failures before bago ko po na-meet ang Panginoon in a very personal way. Kasi meron palang magandang purpose ang Diyos sa tinatawag kong seasons of failures ko. Kasi kapag pala hindi ka naman talaga marunong sa standard ng mundo at hindi ka rin naman mayaman, tapos mahiyain ka pa, ang feeling mo wala kang maipagmamalaki o pupuntahan. Isa pa, kapag ganyan po ang kalagayan ninyo o kung mas worse pa, alam ninyo po ba ang mangyayari? Mas madali ninyo makikita pag ang Diyos ay kumikilos na sa buhay ninyo. Kasi, alam mo, hindi ka naman talaga marunong. Alam mo rin kung gaano lang ang kayang takbuhin ng isip mo. Pero, sa pag-aaral mo ng salita ng Diyos, nanonotice mo, mayroon ka nang naaabot na kaunawaan sa mga bagay-bagay sa takbo ng buhay na hindi mo alam before at alam mong hindi kayang maabot ng dati mong pag-iisip. Kaya sa bawat kaalaman ng Word o galing sa Word na natatanggap mo, nanonotice mo, lalo na kapag sinusunod mo ito, bukod sa sumasaya ka, nakakatanggap ka pa ng favor sa iba't ibang paraan at tao. Kaya mangyayari, magkakaroon ka ng realization na totoo ang Diyos. Totoo ang power of our obedience to God's Word. Iyang realization na yan ay napaka-importante sapagkat ang naha-highlight ay ang galing ng Diyos, hindi mula sa sarili mong kakayanan, kayamanan o katalinuhan. Kasi alam mo na wala ka nga ng mga ito. Kaya palagi mong gino-glorify ang Diyos, hindi ang sarili mo. Pag tinuloy-tuloy mo ang pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos, kahit dumating ang maraming bagyo sa buhay mo, magtutuloy-tuloy pa rin ang pag-asenso sa buhay mo. Kasi nakikilala mo na ang Diyos. Alam mo na ang kakayanan niya, pag-uugali niya, katapatan niya, kaya alam mo na rin ang gagawin niya at kailangan mong gawin. Dahil before, alam mo na di ka naman marunong at ang daming wala sa buhay mo, mas maliwanag mong makikita ngayon na totoo pala ang Diyos. Totoo pala ang salita ng Diyos. Mayroon pala talagang way ang Diyos para maranasan ang tagumpay mula sa prinsipyong tinuturo ng salita niya. Kaya mas bibilib ka sa Diyos kaysa sa sarili mo. Kaya ang bibig mo ay mapupuno palagi ng papuri lamang para sa Kanya. Alam niyo po, ang mga sinasabi kong iyan ay larawan ng aking buhay noon na binago po ng Panginoon gloriously. Yan din po ang gusto ng Diyos sa inyo
Kung iaalaw niyo po siyang maging hari at maging Diyos ng buhay niyo. Ito po ang assurance ng mga lessons na ituturo ko ngayon. Alam niyo po ba na bago po ako maging Kristiyano, wala po akong kaalam-alam sa Word of God, pero very religious po ako. The time ang importante sa akin, mag-church kapag linggo, makinig ng sermon, at pagkatapos mag-church, masarap na ang pakiramdam. Kasi kahit papaano, alam ko, hindi magagalit ang Diyos sa akin. Then, next Sunday ulit, mag-church ulit, makikinig ng sermon, uuwi ng bahay, at haharapin kung ano ang takbo ng buhay. So mula pagkabata, hanggang ako po ay naging 40 plus years old. Ganun lang tumatakbo ang tungkol sa pagka-religious ko. Kaya noon pong ako ay naging born-again Christian, nanibago ako. Nasabi ko na ganoon pala ang naboborn again. Maraming nagbago, in a good sense, sa pananaw ko, sa pagtingin ko sa kapwa, sa pananamit, sa music, lalong-lalo na sa pagtingin ko sa Panginoon. Mamamangha ka kasi walang nagtuturo, walang nagpuwersa na magbago ka, baguhin mo ang music mo. Wala po talaga. Natural lang ang pagbabago. Nung na-born again po ako, naramdaman ko ang kakaibang love ko sa Panginoon. Parang katulad nung bago pa lang akong na-in love sa husband ko, na ngayon ay nasa piling na po ng Panginoon. So, nung na-meet ko po ang Panginoon, kahit saan ako naroroon, parang wala akong ibang interes pag-usapan o isingit sa usapan, kundi yung aking na-experience, na-encounter sa Kanya. Ito po yung lagi kong inaabangan kapag may kausap ako, gusto ko ikwento yung na-encounter ko sa Diyos. Gusto kong ipagmalaki yung kakaiba kong na-experience. Kapag may nabasa akong sinabi ni Jesus, naghahanap po ako kaagad ng makukwentuhan kahit napaka-mahiyain ko. At nung hindi pa po ako marunong mag-share, palagi po ako mayroong stocks ng mga Bible sa bahay po namin para ipamigay. Gusto ko kasi parang matikman din nung iba, yung parang napakasarap na pagkain na nai-enjoy ko. At kapag Sunday, hindi ako papayag na wala akong makasama sa church na mga workers po namin sa aming maliit na garment factory noon. Well, at this point, gusto ko pong i-share sa inyo yung pangalawang life scripture ko na kung bakit ko narating ang walang tigil na growing and bearing much fruit. Well, grabe po ito kung inyong susundin ng walang paltos. Tungkol ito sa pagre-remain kay Jesus at pagre-remain pa rin sa word po niya. Ang second life scripture ko ay nasa John 15. Ang totoo po, yung buong John 15, parang nandito na lahat ang kakailanganin mong informations, instructions, at rewards na matatanggap mo sa buong chapter po na iyan. But, dito muna po tayo sa sentro. Sa John 15, verses 1 to 2. Tingnan niyo po. Ito yung information. Sinabi ito ni Jesus, I am the true vine, and my Father is the gardener. Then, dito po sa verse 2a, ito dito po ako tinamaan. Ang sabi ni Jesus, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Again, He said, He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ang sabi po ni Jesus, inaalis niya, pinuputol niya ang sangat na hindi namumunga.
Well, diyan pa lamang po natakot na ako. Magandang takot po ito. Kasi maliwanag na kapag hindi ako nagbunga, ihihiwalay ako sa Panginoon. Ayaw ko po na mahiwalay sa Kanya. So ano pong nangyari? Sa nangyari pong isi-share ko sa inyo, makikita nyo ulit ang importance ng lifestyle of worship. One time po, nung nag-worship ako, may narinig po akong parang whisper na nagsasabi sa akin, "You must go, grow, and bear fruit." Much fruit. So nakita niyo po, while worshiping, nakarinig ako ng personal instructions mismo from the Lord. Then nagtanong po ako kung saan ako mag-grow. Ang sagot po niya, sa Ali Mall, sa shop ng sister ko. Then tinanong ko po ulit siya kung ano ang isi-share ko. Ang sagot po niya, i-share ko yung John chapter 15. And then nagbigay ulit siya ng instructions. Ang sabi niya, basahin ko lang daw ito. And then wag ako gagawa ng sarili kong interpretasyon. Well, sumunod lamang po ako. Ang result po niyan, sa Ali Mall, Araneta Center, ipinanganak ang aming church mula sa isang stock room ng tindahan ng textiles na baon sa utang noon. Since palagi ko pong naaalala na parang sumisigaw, yung "you must grow, you must bear much fruit," naisipan ko po na upahan din yung kadikit naming store para lumaki yung space doon sa stock room kung saan dadaos po kami ng service every Sunday. Alam niyo po, hindi ito pinahintulutan ng Panginoon. But palaging parang sumisigaw, yung "you must grow, you must bear much fruit." So, naisip ko para lumaki-laki yung pinagsaservisan po namin na bodega lang o stock room ng tindahan. Alam niyo po ang ginawa ko? Yung wall nung pinakatindahan sa bandang likod para matakpan yung stock room ay pinagiba ko. Pinalitan ko ng sliding door para kapag Sunday na pinapasara ko yung store, nabubuksan namin yung sliding door kaya mula sa front door, dire-diretso hanggang stock room na ang na-occupy po namin. Hindi lang po yan. Alam niyo po, bago kami umalis ng Ali Mall, ang mahigit na $250,000 na arrears po namin ay nabayaran namin. Bukod pa rito, may natanggap pa po kaming refund na kung hindi ako nagkakamali ay 200,000+ mula sa aming security deposit dahil hindi na po kami magre-renew ng contract. At pinamunuan ko po yung church hanggang ngayon na mayroon ng sariling property na ipinagkatiwala at ibinigay po ng tinatawag naming Jesus, the rock of our salvation. Jesus, our sovereign Lord. Ano pong sikreto dito? Well, 100% sure po ako. Dito sa 3 bagay lang na inyong mamasterin consistently anuman ang nangyayari. Una, pag-aaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, pagkakaroon ng lifestyle of worship. At pangatlo, hindi po pwede na hindi kayo mag-evangelize o mag-share ng gospel. Sa 3 pong iyan matutupad ang core purpose at core values para may complete success anumang season ang pinagdadaanan ninyo o natin sa buhay. Imagine po na that time, mayroon kaming napakalaking utang noon. Naririnig ko yung malakas na parang sumisigaw, "You must grow, Emerita. You must bear much fruit." Iyan ay kung gusto ko po manatili sa Panginoong Jesus. At dahil ayaw ko pong mahiwalay sa Kanya, nag-remain ako sa Word niya. Sinamahan ko ng lifestyle of worship kung saan ko naririnig
ang tinig ng Panginoon through the Holy Spirit. So tinuruan po niya ako ng bawat detalye, bawat o dapat na strategy o strategies nung panahon na yon. Paano ako magpo-produce ng funds? Wala pa akong kaalam-alam noon. Wala pa akong masyadong kilalang mga pastors. Parang lahat, wala po talaga akong alam. Ang alam ko lang, kailangan ko mag-remain sa word na nagsasabi na I must grow and bear much fruit. Ang motivation ko po rito, ayaw ko talagang mahiwalay sa Panginoong Jesus. Maliwanag po sa akin na kung gusto kong manatili sa Kanya, wala akong ibang pagpipilian. At hindi ko na dapat gawin yung pag-waste ng time. Kasi alam ko na iikot lang ako sa parang ilang, then wala rin akong pupuntahan. Maliwanag din ang instructions po niya. Pinili ko ang sumunod dito. Now, ano pong nangyari? Alam niyo po, against all odds, pinangyari po ng Panginoon ang dineclare namin. Pinakita po ng Diyos na siya ay nagpapakita sa mga naniniwala, sa mga handa at willing magsakripisyo, handa at willing i-expose ang sariling buhay sa anumang hirap na alam niyang pagdadaanan niya, manatili lang, masunod lang ang kanyang salita na nagpapatupad ng purpose niya sa lahat ng dadaanang panahon, oras, o sa lahat ng dadaanang seasons. Kahit season ng maraming failures sa kanyang buhay. Kaya, pinili ko pong mag-remain sa word ng Diyos. Well, at this point, mayroon pa po akong tinutukan, sineryoso na instruction ng Panginoon. Tinuturing ko po itong pinaka-importante sapagkat ito ang dahilan kaya si Jesus mismo ay pumarito sa lupa para po mag-alay ng kanyang precious blood sa cross. Ito rin ang pinaka-importante pong utos niya bago siya umakyat ng langit. Matthew 28 verses 19 to 20. Pakinggan niyo po yung instructions ng Panginoon na dapat po hindi lang ito para sa mga pastors o magiging pastors kung hindi ito po ay utos ng Diyos para sa lahat ng tinubos niya ng dugo po niya. Here are the instructions. Nagsabi rito, by the way, si Jesus po ang nagsasalita rito. Ang sabi niya, therefore, go, action word, go and make disciples of all nations. Then, sumunod ang sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. Ano pa po ang instruction niya? Teaching them to obey everything I have commanded you. And now, after the instructions, ito naman po yung promise. And surely I am with you always, to the very end of the age. Ang totoo po, ever since naman naging Christian ako, baby Christian pa nga lang po ako, gusto ko na talagang mag-share ng Word of God. Kaya nga remember nung bata pa po ako na Christian, lagi akong nag-aantay ng chance na makapag-share at hindi ito lalo huminto noon pong ako ay naging pastor na. Kaya nung nakabayad na po kami ng malaking utang noon sa Alimol, tinanong ko po kaagad ang Panginoon. Since tinanggal na niya ang napakabigat na burden ng utang, ano ang gusto niya ipagawa sa akin? Walang sagot niya, lumipad daw po
ako. And then ang sabi ko, saan po ako lilipad? Ang sagot niya, saan ba lumilipad ang agila o ang ibon? Ang sagot ko, sa air po. Then suddenly, pinaunawa po niya na on air. Magbo-broadcast ako over the radio. That time, kababayad pa lang po namin ng utang. Pero kahit ang budget ko lang sa radio ay parang pang 2 buwan lamang o 3 buwan, pumasok po ako dito. Bakit po? Yun pong nag-remain a word, nag-go unto all the nations, preach the gospel. Alam ko, kailangang manatili. Kailangang manatili ang purpose ng Diyos sa panibagong instructions, sa panibagong season. Plus, patuloy kong naririnig ang sinasabi o sinabi po ni Jesus para ako manatili sa Kanya, yung core values na mag-remain ang salita niya na I must grow and bear fruit. Kaya alam niyo po ang nangyari, kahit pang 3 months lang na broadcasting ang meron kami. Ngayon po, mahigit or almost 20 years na itong aming radio program. At dahil patuloy pa rin akong nag-worship everyday, nagre-remain sa salita ng Panginoon, panibago pong season ang ibinukas po niya. Tignan niyo po ito. Mula sa radio program, 7 months pa lang po kami noon, mayroon po akong isang listener na babaeng balo at bulag na nagbigay ng 1 million pesos para maumpisahan naman ang television program namin na tinawag naming The Rock of My Salvation. Well, ang totoo po, sobrang dami pang patotoo, pero ito pong Great Commission ang pinili ko sapagkat ito po ang number 1 sa puso ng Panginoon para hindi masayang ang sakripisyong ginawa niya sa cross. Ito rin po ang pinili ko ngayon na ending sapagkat yung pinoproblema ko simula pa noon kung papaano ko mararating ang buong mundo ay pinangyayari na po ngayon ng Panginoon. Kaya naririnig po ninyo ako ngayon saan man dako o parte ng mundo. Wala po kayong kamalay-malay na walang araw na hindi ko po kayo nalilimutan idulog sa Panginoon. Wala pong araw na hindi ko hinihingi na sino man ang makakapakinig, sino man ang nagpa-follow, ang lagi kong hinihingi sa Panginoon ay ito. Sinasabi ko po, parang huwag mo na po silang pakakawalan, Panginoon. Yakapin mo sila ng mahigpit. Bigyan mo sila ng kakaibang uhaw ngayon sa iyo at kapangyarihan na tumibok pa ng mas malalim ang pag-ibig nila sa iyo. At higit sa lahat, isama mo po sila sa hinihingi kong makaproduce ako ng mga tunay na worshipers mo na may sasama mo sa pagdating mo. Ganyan ko po kayo kamahal sa Panginoon. And lastly, wala po kayong kamalay-malay na kayo ay malaking part ng larawan ng dream ko na matupad ang dream testimony ko na before, akala ko po ay imposibleng mangyayari. Pero alam ng Diyos na si Emerita, na ang tingin niya sa sarili niya noon ay walang kwenta, walang kakayanan, hindi matalino, hindi nakatapos ng pag-aaral, takot sa tao, sobrang mahiyain, may inferiority complex, walang mararating, ay isa ng patotoo na totoo ang salita ng Diyos.
Totoo na buhay ang salita niya. Totoo na buhay ang Diyos. Totoo, ang Diyos ay worthy of all our praise and worthy of all our worship. Ito po ang very anointed message ng Panginoon para sa inyo. Hanggang sa muli. May God bless you more and more. Hello and welcome to Trumps Go. Trumps Go is an acronym for the Rock of My Salvation Global Outreach that fits our purpose statement perfectly. To go into all the world and preach the good news to everyone. Matthew 28:19. Therefore, go and make disciples of all the nations. Founded by Pastora Emerita Barqueros in 2001, the Rock of My Salvation is the media ministry of the Church of Jesus the Sovereign Lord. You also may have heard of Trumps in our weekly radio program, DWIZ 882 kHz. We have always desired for more radio airtime and audience reach beyond the Philippines to preach the good news. Today, through Trumps Go, we practically have unlimited airtime and a global platform that can reach into all the world. To accomplish our mission, Pastora Emerita is taking the preaching of the gospel to another level. We are excited to invite you to join the Trumps Go community. Once you become a member, here are some of the benefits and exclusive content that you will get to enjoy. Fresh visions and revelations about God's Word to Pastora Emerita. Receive your Now Word and make room for the life-changing presence of the Holy Spirit. Mentoring by Pastora Emerita. Master your walk with God, have your character and attitudes refined, and experience a 180-degree turnaround as you listen to never-before-aired preachings and insights released only to the community. Struggling to get through the week? Refuel here and receive refreshing word, biblical promises, real-life stories, and inspirational posts to cheer you on. Get an inside look as Pastora Emerita takes you behind the scenes of the making of her messages, her own lifestyle of worship, her journey as a pastor and a mom, and learn her secrets that led her to true success in life. Engage with the Trumps family as we share personal insights to Pastora Emerita's messages, host online discussions, Q&A, and create opportunities for you to serve and help build God's kingdom together. If you want to break free from problematic patterns and cycles of life and desire true and lasting change to become who God designed you to be, we welcome you to the Trumps Go community.